Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano niya Mr. Maravillas yung mga mainit na balita ngayon? Sa social media mga kababayan, ito na naman yung pinapakalat nila. Si Romualdez ang dahilan ng ating pagkakawatak-watak at pag-aaway, sabi ni Chis Escudero. Sabi dyan mga kababayan sa social media post, taas ang sinabi ni Senador Chis Escudero na si Martin Romualdez umano ang dahilan ng pagkakawatak-watak at pag-aaway-away sa hanay ng mga lider. Payag na ginawa sa gitna ng umiinit na tensyon at hiluan sa politika. Recycle na naman po yung ganitong mga... Actually, matagal na itong sinabi ni Chis Escudero. Pinapakalat na naman nila mga kababayan. Malinaw na propaganda. Di ba pa? Ito siya, yung unang sinabi sa Senate session ng Senado ni Chis Escudero. Huwag tayong sumabay, kumampi, at magpadala sa script at sarswela ni Martin Romualdez. Ibuhos niyo ang galit niyo sa Senado at ng mga senador at palayo kay Martin at sa mga congressman. Huwag niyong payagang mabanggit man lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Ako, Ginoong Pangulo, hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. From ham and cheese insertions to flood control scandal. Binalot ng Sabi dito sa report ng agenda ng Billionaire News Channel, full of cheese. Tama din mga kababayan yung report, full of cheese. Kasi si Chis Escudero natanggal as Senate President. Di ba niya Mr. Maravilla si Martin Romualdez, nawala din na si Speaker. Nag-resign yun voluntarily, nag-give up siya ng kanyang posisyon. Iba yung nag-resign voluntarily para hindi sabihin ginagamit niya yung kanyang influensya bilang Speaker. Iba din yung Senate President, ayaw umalis pero tinanggal. Kaya tama yung description ng full of cheese ng Billionaire News Channel kay Chis Escudero. Talagang sakto na description. And this time, talagang hindi lang full of cheese mga kababayan ang posibleng mangyari sa kanya, kundi with the recommendation ng plunder case. O diba? May recommendation po yung committee ni Ping Lacson na plunder kay Chis Escudero. Alam na ninyo kung ano ang mangyayari sa kanya kasama si Jinggoy at saka si Senator Joel Villanueva. Bakit niya Mr. Maravillas, laging ganon ang pinapakalat nilang mga balita na recycled na nga. Hindi na siya balita, recycling of news. Diversionary tactic po, malinaw. Yan ang motibo. So ang issue ito mga kababayan, hindi siya personality war. Hindi rin yung tinatawag na he said, she said. Usapin ito mga kababayan ng timing, motive, proseso, saka ebidensya. Pag pinagsama-sama natin yung mga facts, malinaw po ang pattern ni Chis Escudero. Hindi po para linisin yung mga anomalya, kundi para ilihis ang accountability. Pero I think hindi mangyayari. Nanindigan si Tito Sen saka si Ping Lacson. Dapat niya kasama. Kung ano yung lumabas sa investigasyon, dapat yun anya. So hindi po para linisin ang mga anomalyang motibo, kundi ilatag or ilihis ang pananagutan at ilatag po ang daan para kay Sara Duterte. Ang tunay na target po yung 2028 equation. Pero anya Mr. Maravillas, di ba may pinapalitaw sila ngayon na tandem? Alam ko po, pinapakalat nilang tandem sa 2028. Ayan o. Baste Duterte for President, Robin Padilla for Vice President. Testing the waters mga kababayan kung uubra. At malamang, plan B nila pag na-impeach na convict si Sara Duterte. Si Baste ang itutulak nila. Para Duterte pa rin mga kababayan. Ganun talaga. So, balik tayo, mga kababayan, dito sa ating pinag-usapan. So, ang motibo kung bakit palagi nilang inaatake si Martin Romualdez ay para
Ang target nila po yung 2028 equation. Kaya hindi po siya aksidente. Planado. Si Martin kasi mga kababayan, ang may papel sa fiscal discipline at budget integrity. Siya din mga kababayan ang may papel kung bakit intact ang mga kongresista na nakadepensa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kapag nasira yung credibility niya, humihina po yung tinatawag na institutional check laban po sa political bargaining. Kung gusto mong protektahan ang isang political ally na may nakabimbing accountability tulad po ni Sara, aalisin mo muna ang mga bantay. Si Martin ang pinakang malakas na bantay. Ang description ko nga sa kanya, mga kababayan, di ba lagi? The knight in shining armor ng ating Pangulong Bongbong. So ang pag-atake mga kababayan kay SMR, I means, hindi end. So ang end game mga kababayan, ipalabas na ang problema, economic managers at NEP, hindi po yung nagpasok ng mga anomalous insertions sa BICAM, si Cheese at saka si Saldi. Ngayon, pag-usapan natin yung timing. Bakit ngayon na naman? Eksaktong bago ang deliberations sa Congress mga kababayan ng bagong impeachment complaints laban kay Sara. Hindi po ito coincidence mga kababayan na bigla na naman umingay si Cheese bago ang pag-usad ng impeachment complaints laban kay Sara Duterte. So, makikita natin yung pattern ng ebidensya mga kababayan. Kapag tahimik ang impeachment, tahimik din si Cheese. O, di ba? Kapag gumagalaw ang House, may diversionary narrative na naman. Ganon. Kaya pinapakalat na naman ito. Ha? DDS Public Information. Ito na naman yung pinapakalat nila, mga kababayan. Rehas. Sa litigation kasi mga kababayan at impeachment practice, ang timing is evidence of intent. Yang biglaan mga kababayan na public rant bago ang deliberation. Isa siyang classic diversion tactic. Ganon. Pamamaraan siya mga kababayan para protektahan si Sara. Ilayo doon sa accountability. Ganon. Si Sara nagsalita na rin. Deflection statement mga kababayan. May preceded na kasi po. Remember kung paano niya pinatay yung impeachment ni Sara noon sa pamamagitan ng forthwith delayed? Yung forthwith naging 6 months hanggang natigbak na lang yun. Di ba? Malinaw po mga kababayan nung isang taon. Hindi po umabot sa trial yung impeachment ni Sara Duterte. Dahil hindi dahil sa walang issue kundi talagang inupuan mga kababayan. So bilang Senate President noon, malinaw. Siya yung may agenda control. Kung kailan uusad, kung kailan didinggin, kailan mawawala ng oras. Hindi nga po ni-refer sa Committee on Justice. So sa Senado po, malinaw yung nangyari. Ang hindi pag-aksyon ay de factong pagpatay sa impeachment. Walang ruling, walang trial, patay yung impeachment. Yon ang naging direksyon mga kababayan na malinaw. So ginawa niya to dati mga kababayan. May dahilan para isipin ngayon na gagawin nila uli. Gagawin niya uli ito. Maprotektahan lang po si Sara Duterte. Ang factual na angkor nito mga kababayan yung 142 billion na insertions sa panahon ni Cheese Escudero. Siya yung unang Senate President na sumali sa BICAM at nahuli ka mga kababayan ng bumisita ng pasikreto
sa Congress. Ang sabi, malamang si Saldi yung pinuntahan. Not once, but twice nahuli kam, mga kababayan. So sa kanyang turno, mga kababayan, unang beses siya na ang isang Senate President mismong dumahok sa BICAM kung saan na ipasok yung 142 billion insertions. Sana punta yung insertions, napunta sa mga kaalyado, sa mga lugar ng kanyang mga kaalyado sa politika sa Senado. So, bakit ito importante mga kababayan na malaman natin? Ang BICAM supposed to be reconciliation, hindi po invention ng bagong proyekto. Sa legal doctrine mga kababayan kasi, ang tinatawag na insertion na wala sa NEP, wala sa deliberated na ng House at Senate version, prima facie irregular siya po. O ngayon, ano yung papel ni Saldico? Bakit pinuntahan siya doon? Siya kasi yung chairman ng House Appropriation Share. So kung may may 142 billion insertions, may House side, may Senate side. Malinaw na hindi ito gawa ng isang tao. At makikita ninyo doon sa document, di ba? Ang nakapirma, si Cheese nandun, si Saldico nandun, at siyempre iba pang mga senators and congressmen. Ang wala po si SMR, pero tinuturo. Yun ang mahirap mga kababayan sa kwentong ito. Yung walang pirma, hindi naging parte ng BICAM, itinuturo. Ang nagtuturo, may pirma. At parte ng BICAM, malinaw. Yan yung mga pirma. Si Saldico sa Congress, ito yung mga senador. Ito yung pirma ni Chis Escudero. Malinaw, walang Martin. Kaya inuulit-ulit natin ito kasi inuulit-ulit nila yung propaganda. Malinaw po kung sino yung may pirma nasa dokumento. Coordinated mga kababayan ito. Coordinated act yung nangyari. Hindi siya administrative lapse. So bakit po hindi si Martin, hindi rin ang NEP ni PBBM ang may problema? Ang NEP ay proposal po, hindi final law. Ang NEP o kaya National Expenditure Program ay inihain po ng executive. Dinidinig at binabago ng Kongreso. Hindi po siya naglalaman ng bicameral insertions. So ang anomalous items po lumitaw sa huling yugto. Doon po sa BICAM, hindi po ito bahagi ng NEP. Wala pong papel doon sa sa bicameral insertion si Martin. Kaya nga wala siya doon. Wala yung pangalan niya, walang pirma. Hindi kasi siya member. Wala siyang kapangyarihan magpasok ng proyekto. Magdagdag ng halaga sa BICAM. Mag-allocate ng DPWH items. Kaya sa legal rule mga kababayan, walang authority, walang liability siyempre. Hindi mo pwedeng isisi kay Martin ang isang bagay po na wala siya sa proseso. Tama po. Wala man siya doon. Hindi siya kasama. Wala siyang pirma. Hindi siya member. Comes now the diversion strategy, mga kababayan. Siya yung itinuturo palagi. Hindi umobra. So ito yung step by step na ginagawa nilang diversion strategy. Una, ilihis ang 142 billion insertions. May nagbabantang impeachment kay Sara, kailangan ng diversion. Diba? Ang target si Martin saka si PBBM siyempre. Ilayo ang usapan sa bicameral insertions. Then i-freeze uli ang impeachment process. Nagets na ninyo yung pattern mga kababayan ng galawan. Pag ganyan tawag dyan mga kababayan, survival politics. Ngayon isuma natin ang legal bottom line nito mga kababayan. Si Cheese at saka si Saldi ang may legal control, process control. Malinaw na BICAM yung pinanggalingan ng anomalya. Yung NEP ng ating Pangulong Bongbong, wala man yun 142 billion insertion. At si Martin, si Pinsan, walang papel po doon. Sa BICAM, wala nga yung pangalan. Walang pirma. So malinaw po kung saan may kapangyarihan doon ang may pananagutan. Nandun ang accountability.
Huwag nindong ituro sa walang accountability yung pananagutan. Tama po, mga kababayan. Alam na ninyo kung bakit pinalilitaw uli itong mga recycled ng mga statements ni Chis Escudero. Tinuturo lagi si Martin Romualdez. Ha? Si Romualdez ang dahilan ng ating pagkawatak-watak at may ang pag-away-away. Ginagawa ninyong kontrabida yung taong wala mang kinalaman dyan sa mga kinasadlakan ninyong problema. Di ba?